dito sa Cagayan ay bumabati po kami ng isang good morning, kuya. At Oo. ako po ay meron pong tanong kay attorney. Sige po dyan. Kwan po kasi, bale, meron pong nag-squat doon sa amin pong lupa. Bale, 40 years na po ang nakakaraan nang hindi po namin nababalikan. Pero yung nanay ko po, nagbabayad po ng milyar. Sige dyan, Sige, dire-diretso sige. lang. Ayun po, after 40 years po, meron na pong nag-squat po doon. 30 years na po silang tumitira po doon. At sila din daw po nagbabayad po ng milyar sa government. Sa Cagayan. Ang tanong po, paano po namin makukuha po ulit po yung lupa po namin doon po sa mga nag-squat po? John, tactic talaga yan ng mga nagsasquat, yung mga nagpo-possess ng mga lupain na hindi talaga sa kanila, yung pagbabayad ng amilyar. Kasi nakalagay sa ating batas na kapag ikaw ay nagbabayad ng amilyar, ikaw ay parang may presumption na ikaw ang may-ari ng lupa. Dahil bakit ka magbabayad ng something ng obligasyon mo sa gobyerno nang hindi naman ikaw ay nagmamay-ari. So, tactic nila talaga yan, ginagawa nila yon para magkaroon ng presumption na gano'n. Ngunit, kapag ang isang lupa ay titulado dyan, kahit may presumption na gano'n, ang mananaig pa rin ay yung kung sino nakalagay sa titulo. Kaya naman, ang kailangan nyong gawin dyan ay unang-una kumuha ng titulo ng lupa. At tingnan doon kung yung nanay mo at kung sino man sa pamilya nyo ang nakapangalan doon. Pagkatapos doon dyan, kailangan mo silang padalan ng demand letter to vacate the premises dahil kayo ang nagmamay-ari ng lupa na yon. At kung hindi sila umalis, despite yung palugit na ibibigay mo sa kanila, kailangan nyo na ngayon mag-file sa korte ng eviction for forcible entry. At yung korte na ngayon yung magde-decide doon sa inyong karapatan bilang nagmamay-ari doon at sila na rin, yung korte na rin yung magde-decide na magpaalis doon sa mga naninirahan doon. Ngunit dyan, kung kayo ay nakatira sa parehong barangay o kaya naman kung kayo ay kahit hindi kayo nakatira sa parehong barangay pero sa parehong munisipalidad o syudad, pero sa ibang barangay nga, kailangan mong dumaan sa barangay conciliation. So, ang unang step mo pagkatapos ng demand letter, kung gano'n ang sitwasyon ninyo, ay magpa-file ka muna ng complaint sa lupong tagapamayapa sa barangay at doon mo hihingi ka ng certificate to file action bago mo umahain yung complaint for eviction doon sa Metropolitan Trial Court kung saan nandun yung lupa. So, yun yung mga pagdadaanan dyan. So, for the meantime, kahit hindi ka muna kumuha ng abogado, kahit kayo muna yung magsulat ng demand letter, pwede yun. Basta ipakita nyo lang na ma-receive nila yung demand letter na yun para may ebidensya kayo na na-receive talaga nila. Okay, John? Attorney, bale ang problema po kasi, meron pong malaki pong bali yung government kasama po nila. Yung mayor po. Bale, meron po silang kinuhang parte po na lupa po doon na tourist spot. Kaya nga dyan, kahit na ganun yun, ang titingnan natin kasi dyan is kung ano yung nakalagay nung area doon sa titulo ng lupa ng nanay mo. So pag makita natin yun, at kung kasama yung mga sinasakupan nila doon sa titulo ng lupa, na nakalagay doon sa titulo ng lupa, yung sa area na nakalagay doon sa titulo, then kailangan mo pa rin magpadala ng demand letter at pagkatapos nun, kailangan mo dumaan sa korte, sa MTC, kahit na meron silang backer na mayor. Kasi yung korte ngayon yung magde-decide, syempre mag-hire ka dyan ng abogado, pumunta ka sa law center ni Kuya kung kailangan mo ng abogado. Yung ngayon, yun yung korte ngayon titingin kung ano yung mga ebidensya ng bawat panig, kung ano yung karapatan nila na magstay doon sa lupain na yun. At kung wala silang mga ipakita, talaga matatanggal sila doon. O ma-execute ng korte ngayon yung eviction execution na yun. Okay na? Okay, John? Sige po. Salamat po at maraming salamat. Balitaan mo kami dyan pagkatapos mong mapadala yung demand letter. Okay. Okay.